Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lulati ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, Panginoon. Na sa kabila ng iyong kapangyarihang walang kapantay, aming Diyos, pinagkalooban niyo kami ng pag-ibig na hindi kayang arukin ng aming kaisipan. At patuloy po ninyo kaming inaakay sa kapuspusan ng buhay na inilaan mo sa lahat ng iyong mga tinawag. Maraming salamat po muli sa isang panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob upang kami po ay mag-ukol ng papurit pagsamba sa inyong banal na pangalan at patuloy pong magpagabay mula sa mga katuroan ng iyong banal na salita. Hiningi po namin ang paghahari mo sa aming kalagitnaan at kaugnayin po ninyo ang bawat puso na maunawaan po ng bawat isa ang mensaheng ninanais mo na nauukol sa bawat pangangailangan. Magkaroon po ng katuparan ng pinakamabuti mong palatuntunan. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ating pong pagtalakay sa aklat ng Colossus o Book of Colossians. At tayo po ngayon ay babalik sa chapter 3 verses 1 to 4. Ngunit maganda po na muli nating balikan o tingnan po muli, mapaalalahan tayo sa background at ma-review po natin ang ating mga nakaraang lesson. Briefly, we'll be having a review of the past lessons. Nakasama na po rito ang background ng ating inaaral. So, una po, letter A, sa background po, medyo mahaba-haba po ito dahil napakahalaga po na i-review natin muli. The main purposes of Paul in writing this letter. So, mahalaga po na makita po natin ang pinakamahalagang mga layunin niya upang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng mas malinaw na kaunawaan at ma-appreciate po natin yung katotohanan na tayo po maiuugnay natin, maire-relate natin ang ating pangkasalukuyang kalalagayan sa naging kalalagayan noon ng church in Colossae sa kabila ng katotohanan na libong taon ang pagitan po natin sa kanila. Kaya po ito, napakahalaga po, makita natin yung mga mahalagang layunin ni Paul sa kanya pong pagsulat na ito. Dahil po dito ay lalo po tayo magkakaroon ng mas malawak na kaunawaan at lalong magbibigay ng tibay ng ating pananampalataya. So, una po, una po sa lahat ng layunin niya sa kanyang sulat is to show the deity and supremacy of Christ in the face of spreading heresy in the city. Nakita po natin yun. Sinabi niya yun sa chapter 1, verse 18 to 19. Ito po yung sinasabi niya ron. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Sa chapter 2, verse 9, ay dinugtungan po niya ito. Sabi, for in him, all the fullness of deity dwells in bodily form. So dito po makikita natin, napakahalaga po na binibigyan ng diin ni Paul yung katotohanan na walang kapantay ang mga katangian ng Panginoong Hesus. Dahil ang kabuuan ng pagkadiyos ng Diyos Ama ay nasa Kanya. Kaya po yung mensahe ng aklat ng Colossus ay akmang-akma pa rin po sa ating kapanahunan ngayon. Dahil
Sa ngayon po ay nakikita natin na padami na ng padami ang bulaang mga mangangaral at sa pagdami po ng mga bulaang mangangaral sa ating kapanahunan ngayon, ay ganun din na padami din ang mga maling katuruan o mga kasinungalingang katuruan at doktrina. At ito po ay kumakalat sa buong daigdig upang baka sakali ay makaya nilang linlangin ang lahat ng mga nagtiwala sa Panginoong Hesus. At ganun din upang hadlangan ang mga tao na hindi nananampalataya, hadlangan sa pagkakataon na binibigay sila sa kanila ng Diyos na sila ay makakilala. So ito po yung, kaya napakahalaga po. Kung paano kahalaga noon, lalong higit na mahalaga sa ating kapanahunan ngayon. Kaya sa pamagitan po ng pagbibigay diin sa mga katangian ng Panginoong Hesus, higit sa lahat, ito po ay magbibigay ng higit na mas matatag na pananampalataya sa lahat ng mga totoong mga Kristiyano na sila mananatiling matatag hanggang sa huli. Habang yung mga tumanggi naman sa Kanya ay maaring binibigyan ng pagkakataon na sila'y maliwanagan at maging kadahilanan upang sila ay magsuko ng kanilang buhay at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa po na kadahilanan, to lead the believers into spiritual maturity. Binanggit po yan sa chapter 1, verse 28. Sabi po ron, we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. Sa chapter 2, verses 6 to 7, ganito po ang mga sinabi. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. So, dito po napakahalaga na ang mga mananampalataya ay talagang umusad at humantong sa kapuspusan ng buhay pananampalataya. Dahil ang mga totoong Kristiyano ay hindi maaring manatili lamang na spiritual babies o mga sanggol sa pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto sa mga Corinthian Christians po na sila ay parang laging nananatiling sanggol. Kaya inaasahan na sila ay lalago at lalalim sa kanilang buhay espiritual upang sa ganon ay hindi sila maalinlang na mga bulaang mangangaral at sila ay sumulong patungo sa kapuspusan ng buhay kay Kristo. Thirdly, pangatlo na dahilan, Paul wanted to inform the church about his real condition and requested for prayer on his behalf. Hindi na po natin lilinawin na mabuti ito dahil ito yung nasa chapter 4, verses 2 to 8. Dahil yung kanyang kalalagayan noon, siya ay nakakulong sa sarili niyang inuupahang bahay at humingi siya ng panalangin upang sa ganon ay patuloy na maipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus kahit na ano pa ang kalalagayan. Letter B, in our review, the recipient of the letter, those who have put their faith in the Lord Jesus Christ. Okay, yung liham na ito ay primarily para doon sa mga mananampalataya sa Colosas, yung mga totoong nanampalataya sa Kanya at naniniwala na sila ay hinirang ng Diyos bago pa niya lalangin ang mundo. Ngunit ito rin ay nilalayon para sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang sa Colosas, kundi sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng henerasyon hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaya ito po ay akmang-akma pa rin hanggang sa ating kapanahunan.
Doon sa mga walang katiyakan o hindi nila alam kung ano ang kanilang kalalagayang espiritual o hindi nila nauunawaan kung sila ay may relasyon sa Diyos o wala, sa pamagitan ng Panginoong Hesus, pinapanalangin po natin na ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay dumaloy sa inyong mga buhay habang kayo ay nakikinig, upang sa ganun ang banal na espiritu ay magbukas ng kaunawaan ng inyong mga puso at maunawaan ang mensahe, upang sa ganun ay magawa ninyong tubugon sa pag-ibig na inahandog ng Panginoon. Marahil mahalaga lamang po na maapaalalahanan tayong muli na lahat ng mga totoong tumugon sa pananampalataya at tumugon sa panawagan ng paanyaya ng Panginoong Hesus, sila po ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan, nakatanggap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sila ay naging mamamayan ng langit, kung kaya't sila ay inaatasan na ipamuhay ang kanilang buhay, ipamuhay kay Kristo Jesus. Sila inaatasan at inuutusan na sila magpursige na isulong ang pamumuhay espiritual patungo sa kapuspusan ng buhay kay Kristo na magbibigay ng papuri at parangal sa pangalan ng Diyos. Ito po yung ninais. Letter C sa ating review. The main reason of God, the Son, in coming to earth as a human. Paulit-ulit po ito, ngunit hindi po tayo magsasawa na ipaliwanag na muli dahil hindi lamang po sa kakulangan ng pangunawa ng tao, kundi madalas po ay taken for granted po ang katotohanan ito na ang walang hanggang Diyos anak ay tumungo dito sa lupa. Sa anyo ng tao, inangkin niya ang kalikasan ng isang taong kagaya natin, ngunit hindi nagkasala, at inihandog ang kanyang banal na dugo at ang kanyang buhay mismo bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Iniahon tayo mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. This is the main reason, the main purpose of the Lord Jesus Christ, na ito ay hindi alam sa sinaunang panahon. Ngayon po ay magpapatuloy na po tayo sa ating aralin sa chapter 3, na kung saan po ay natalakay natin ng konting-konti sa nakaraang linggo. At babalikan natin ang mga talatang ito na nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng higit na mas malalim na at kumpleto pong pagdaloy ng kaunawaan, mas malawak na kaunawaan sa nais ipagdiinan ng Panginoon para sa ating mga buhay, sa atin na mga totoong kabilang sa kanyang kaharian. Let's give a review and read again Colossians 3 verses 1 to 4. Basahin po natin muli. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Verse 3 and 4, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, you also will be revealed with Him in glory. Alam po niyo, napakaganda po ng mga talatang ito. At unti-unting po nating tingnan na muli. Sabi ko nga, natalakay natin ng konti sa nakaraang linggo, ngunit palalawakin po natin ang ating kaunawaan patungkol dito. Dito po ay nagbigay po si Pablo ng mga payo, ng mga instruction, ng mga aral, at mga encouragement sa lahat ng mga Kristiyano sa Colosas patungo sa spiritual maturity, at sinimulan niya sa chapter 2, at dito higit na mas malawak at dinitalye niya sa chapter 3, na kung saan ay
marami siyang binanggit na detalye ng practical application ng Christian values, attitude, practices. At dito ay specific na dinitalya niya ang mga mahalagang punto na tila baga down to earth na talaga. Ngunit tayo muna ay magpo-focus muna sa verses 1 to 4. Kaya bilang pasimula doon, sa point number 2, ay ito po, the Christians are instructed to set their hearts on the things of the eternal. Okay, yung nais pong ipakita sa atin dito ng Panginoon, yung mga bagay ng walang hanggan, mauunawaan po natin na ang mga totoong Kristiyano ay natumanggap ng bagong buhay kay Kristo ay binigyan ng instruction, inatasan na ituon ang kanilang mga puso or rather the desires of their hearts sa mga bagay na walang hanggan na binanggit po ng verses 1 and 2 kanina. Kaya dito, una nating titingnan, letter A, the true believers' lives should be dominated by the patterns of heaven. Okay, parang hindi natin maunawaan masyado yung punto po rito, pero yung mga totoong mga mananampalataya, ang kanilang buhay ay dapat na umiinog, nakatuon sa mga bagay na panlangit. Yung mga mithiin ng kanilang mga puso at yung pinaka-sentro o yung pinaka-focus ng kanilang mga buhay, kung sila ay totoong tigalangit, ay hindi na patungkol sa mga bagay dito sa lupa. Dahil hindi na sila tigalupa. Kaya yung kanilang mga kaparaanan ng pamumuhay, yung mga concerns ng kanilang pamumuhay, hindi na makamundo. Dahil sila hindi na kabilang sa sanlibutan ito. Yung mga talagang pag-aari ng kaharian ng Diyos ay inaasahan na tumalikod na, iniwan na, iwinaksi na yung mga bagay na panlupa. Sa halip, itinuon ang kanilang mga puso at paningin ng kanilang mga puso sa mga bagay na makalangit. Kaya po yung ang buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi na nakafocus sa mga kalakaran ng sanlibutan. Hindi na nakaayon sa worldly lifestyle. Hindi na po tayo kahalintulad, supposedly, ng mga tao ng sanlibutan. Hindi na nila ginugugol ang kanilang buhay sa pagpapasasa o pag-i-enjoy at pagbibigay ng kasiyahan sa kanilang laman mula sa mga material at makamundo mga bagay. Sa halip, ang ngayon ay nakatuon na ang kanilang puso at kalakaran ng buhay sa mga bagay na makalangit, yung mga concerns ng kaharian ng Diyos. Doon po sa English na natin, na binabasa natin, yung word na set doon, set your mind, sabi niya, set your heart. Ang ibig sabihin po ay to seek or strive for earnestly. Ibig sabihin, pinagsusumikapan na ituon ang kanilang attention, ang kanilang paningin, ang kanilang puso, ng buong puso sa mga bagay na makalangit. Pagsusumikapan na ang buong puso ang mga bagay na panlangit, na kung saan ang kaluwalhatian ni Kristo ang siyang dapat na sentro ng kanilang mga buhay. Ito po yung gustong ipakita rito. Kaya po, kung isipin po natin parang masyadong ganito ba katindi, parang nakakalula. Ngunit sa katotohanan, ito ang dapat na buhay ng mga totoong kabilang na sa kaharian ng Diyos. Letter B, those who belong to the eternal family of God should concentrate their concerns on the eternal and no longer on the temporal. Kaya, bagamat parang repetition ito ng A, ay gusto ko lamang pong bigyan natin ng diin ang katotohanan ito. Dahil
uulitin po natin, mahalaga na maunawaan po natin ng malaliman dahil tayo po ay masyadong naalipin ng kalakaran ng sanlibutan. Kaya po ang nais pakita rito, ituon ang paningin ng kanilang mga puso, ang kanilang espiritual na paningin sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita. Ito po binanggit ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Sabi po ron, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ito po yung, maganda po yung sinasabi rito. Yung mga nakikita, ano po, yung mga tangible na mga bagay na hawakan natin lahat ito, pansamantala lamang. Ang lahat nito ay maglalaho. At yung mga bagay na hindi nakikita, yung una mananatili sa walang hanggan. Ito po yung mga bagay sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng verses na ito ay wala na tayong pakialam sa panlupa. Ngunit napakahalaga po na maunawaan natin na yung binabanggit ng verses 1 and 2 ay nagbibigay ng napakalakas na diin o impact sa utos na ito. Utos po ito, command po ito. Kaya kasi po yung bagay na ito ay isa sa pinakamalaking kahinaan ng maraming Kristiyano. Dahil, iuulit ko lamang po sabihin, na yung napakalakas na impluensya ng mga bagay ng sanlibutan na pinamamayanihan ng dyablo sa buhay ng mga tao ay napakatindi po. Kasi ang inihahandog ay yung mga bagay na kaakit-akit. Ngunit mapanlinlang na kaparaanan ng buhay. Kaakit-akit na mga bagay na ninanais ng laman. Ngunit ang lahat ng ito ay panlilinlang at bitag ng kaaway. Okay, gayunpaman, hindi po ibig sabihin na hindi na natin bibigyan pansin na tayo po ay may responsibilidad din sa mga alalahanin ng buhay dito sa lupa. Kasi po, pansamantala tayo po ay inilagay ng Diyos sa mundong ito at tayo po ay pinagkalooban niya, niregaluhan niya ng buhay upang tayo po ay hindi lamang mapagmasdan, kundi atin pong mapakinabangan ang kanyang nilikha, ang mga bagay na kanyang nilikha sa daigdig na ito para sa ating buhay. At ito ay inilaan niya para sa atin. Yun nga lamang kasi kaya po nagkaganito dahil po pinakialaman po ng dyablo ang lahat. Kaya po nabaling sa maling pananaw ang pananaw ng tao at ang mga mithiin ng tao. Ang ninanais po ng Panginoon mula pa sa simula, ang ninanais niya ay ma-enjoy natin ang kagandahan ng kanyang nilikha. Kasama ang lahat ng mga bagay na nilikha niya, isipin po natin, na bago po niya nilikha ang tao ay nilikha na niya ang lahat ng bagay na kailangan ng tao na napakaganda. Kaya at nilikha niya ito para sa atin, ngunit tayo ay mayroong responsibilidad na pagyamanin ang lahat ng mga bagay na naririto. Binanggit ito, buksan po natin ang Genesis chapter 1, verse 28. Ito po sabi ron, God blessed them. Ito po yung pagkakalikha kay Adan at kay Eva. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on earth. Subdue it. Ibig sabihin, pamahalaan ninyo na mahusay. Hindi niya sinabing pagsamantalahan ninyo. Pamahalaan ninyo na mahusay. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad na pangalagaan. Meron tayong responsibilidad na iingatan. Sa chapter 2 ng Genesis, verse 15, ay may karugtong pa pong ganito. Then the Lord took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. Yan. Linangin ang lupa,
at pagyamanin. So makita po natin, hindi niya sinabi na magpasasa kayo. Pagpasasaan ng inyong lupa, hindi po. Pagyamanin. Okay, dahil po dito, ganito ang makikita po natin na nangyayari ngayon. May mga anak ng Diyos na binigyan ng pribilehyo na magkaroon ng higit na pag-aaring material o material na yaman. Ngunit ito ay hindi upang magsamantala sila at i-enjoy ng kanilang laman ang mga pakinabang, ang mga benepisyo sa material na kasaganaang ito. Dahil kung ito ang kanilang gagawin, sila ay babagsak sa patibong ni Satanas. Ano po yung patibong na yun? Yung patibong na sila maakit na magpasasa para sa kanilang sarili, magpasasa sa makamundong kaligayahan, sa halip na ito sana ay opportunity na sila ay maging instrumento ng Diyos at sila ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa iba. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 13. Ito po ang ganda sinasabi. Now I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. He who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace, all grace, abound to you, so that always, having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Pero pansinin po natin mabuti. Sasagana, pasasaganain, ngunit upang sumagana sa paggawa ng mabuti. As it is written, He scattered abroad, He gave to the poor. His righteousness endures forever. Now, He who applies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So makikita po natin, ito ay pasasaganain para lalong mapalawak ang kanyang kabutihan. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but also is also overflowing through many thanksgiving to God. Because of the proof given by this ministry, they will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ and for the liberality of your contribution to them and to all. So pansinin po natin na ang lahat ng pinagkakaloob ng Diyos na kasaganaan ay hindi naglalayon na para sa pansariling pagpapasasa, na pagpapaligaya sa sarili, kundi upang sila ay magamit ng Diyos sa paggawa ng kabutihan patungo sa iba, maging daluyan ng pagpapala sa iba, at magbigay ng kalulatian sa pangalan ng Diyos. Kaya po, sa panahon ng kasaganaang material, ang isang anak ng Diyos ay laging laman ng kanyang puso at ng kanyang isipan ng katotohanan na sila ay naglalayon na magbigay ng kalwalatian sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng kung ano ang meron siya. Sa kabilang dako, sa panahon ng pagdarahop o kahirapan, ang anak ng Diyos ay titingin sa langit, titingin sa itaas, titingin sa Panginoon, at ang kanyang puso habang nakatingin sa Panginoon ay punong-puno ng pasasalamat dahil ang para sa kanya ay ang Panginoon mismo. His portion is God Himself. At yun ang pinaka
masarap sa lahat. Yun ang pinaka maluwalhating pamumuhay when everything that we have is God. Kahit na mawala na ang lahat. Kaya po makikita po natin, ito hindi po nauunawaan ng makalupang pananaw. Hindi mauunawaan ng taong wala sa Panginoon. Ngunit sa isang taong espiritual, mauunawaan niya na kung ang Panginoon ang nasa kanya na ang lahat. So, makikita natin God is fair pagdating po sa mga bagay na ganito. Kaya po, sa anuman na kalalagayan, in whatever situation, kahit anong kalalagayan, ang puso ng isang anak ng Diyos ay nakafocus sa mga bagay na nakalaan para sa Kanya, sa kaharian ng Diyos, sa mga bagay na walang hanggan, at hindi sa mga bagay na pansamantala, hindi sa kalalagayan dito sa lupa, kundi ang kanyang magiging kalalagayan sa walang hanggan. Ngunit malungkot po na nung ang tao po ay bumagsak sa kasalanan, ang puso ng tao ay inalipin ng dyablo. At dahil dito naapektuhan ang kanyang pananaw at ng layunin ng kanyang buhay. At mula noon, ang tao ay nawalan ng koneksyon sa Diyos. Kahit na alam niya ang pangalan ng Diyos, ngunit walang totoong koneksyon. Kung kaya't, dahil wala yung koneksyon na yon, ang tao ay naging self-centered, naging makasarili, at ang lahat ng kanyang mga ninanais ay nakatuon lamang sa kung ano ang magbibigay ng kasiyahan sa kanyang laman, sa kanyang emosyon, sa kasiyahan ng kanyang mga mata, kasiyahan ng kanyang pagkatao. Ito na yung focus ng tao na bumagsak sa kasalanan. Kaya't mula noon, ang mithiin ng puso ng tao ay nakatuon na lamang sa mga bagay na panlupa, sa mga material na bagay na inihahandog ng ng mundong ito na ating ginagalawan. Yun po yung malaking problema. Letter C. The general spiritual condition of man. Okay, binanggit natin kanina, bibigyan lamang po natin ng diin dito ngayon. At dahil sa ang tao ay nagkasala na resulta ng kasalanan ng ating unang magulang at ang mundo na ating kinalalagyan ngayon ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, ang puso ng tao ay inalipin na rin ng mga mithiin para sa pansariling kaligayahan, para sa pansariling kasiyahan mula sa mga bagay na inahandog ng daigdig na ito. At dahil tayo napawalay sa Diyos, nawala rin ang pananaw ng tao sa mga bagay na walang hanggan, yung totoong pananaw. At ang mga mithiin ay pangunahing mithiin ay nakatuon na lamang sa mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa laman at kaligayahan na pansarili sa pamamagitan ng impluensya ng prinsipe ng kadiliman, ang impluensya ng dyablo. Ito po yung naipasok niya sa kaisipan at puso ng tao. Yun po yung masaklap. Sa kabilang dako, yung mga nagkaroon ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos at tumugon sa pananampalataya, ay sila ay muling binuhay kay Kristo. Nang ibig po sabihin na tayo na namatay sa ating lumang makasalanang katauhan, na namatay kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan, nung siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay, tayo rin ay kasamang binuhay upang masimulan ang isang bagong panimula ng buhay, isang bagong kaparaanan ng pamumuhay na naayon sa makalangit na kaparaanan. At yung katotohanan ito ay ipinaliwanag na sa chapter 2. Tingnan natin muli yun. Balikan natin chapter 2 verses 12 at 13 para po makita po natin mabuti. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. When you were dead in your transgressions
and this uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. Kita po natin yung tayo po'y napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano po? At ito, binigyan lalo ng diin sa Romans chapter 6, verses 8 to 12. Sabi po, now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him, for the death that He died, He died to sin once for all, but the life that He lives to God. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lust. Okay, ayan po, malino na makikita po natin yung napakagandang katotohanan ito. At dahil dito, tayo po ngayon ay hindi na tigarito sa daigdig na ito. Ito po naisipaliwanag na mabuti. Binibigyan ng diin dito. Tayo po ay narito pa rin sa daigdig na ito, ngunit tayo po hindi na tigarito. We do not belong to this world anymore. Philippians chapter 3 verse 20. Ito po yung malinaw na sinasabi. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Tigalangit na tayo. Kung kaya't ang ating mga minimithi, ang ating pananaw, ang ating mga bagay na pinapahalagahan sa buhay ay hindi na naayon sa mga concerns ng laman, kundi ayon sa mga bagay na makalangit, yung mga bagay na merong kahalagahan sa walang hanggan. Yun na po yung ating desires, yun na yung ating concern. Doon na po tayo nakatuon. Dahil tayo po ay namatay na sa ating lumang katauhan, sabi po, ang ating buhay ay nakakubli na kay Kristo. Ito po yung lagi kong binabanggit na napakahalaga. Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Ito po yung napakagandang talata na dapat na laging laman ng ating puso sa tuwi-tuwi na. Upang maunawaan po natin, di na po tayo tigarito. Upang maunawaan po natin, patay na tayo sa ating lumang katauhan. Upang maunawaan po natin na tayo ay may bagong buhay kay Kristo at tayo'y tigalangit na. Upang maunawaan po natin na pag-aari na tayo ni Kristo Jesus. At dahil sa katotohanan ito, ang ating buhay ay hindi na nakatuon sa paghahabol, sa pagpupursige sa mga bagay na material na inahandog ng daigdig na ito. At dahil alam natin ang mga bagay na ito ay talagang hindi naman magbibigay ng lubos na kasiyahan sa ating kaluluwa, kundi dahil ito ay mga pansamantala lamang na pansumandali ay maglalaho. Kaya ang focus ng ating mga puso at kaisipan ay yung mga bagay na panlangit na magbibigay ng walang hanggang kagalakan at walang hanggang kapayapaan. Hindi na tayo alipin ng ating makasariling mga ambisyon. Hindi na tayo alipin ng papuri, naghahangad ng papuri ng tao. Sa halip, ang hangarin ng ating mga puso ay ang mga bagay ay kung paano ating maka-accomplish sa katuparan ng layunin ng Diyos. At ang buhay na magbibigay ng kalwalatian at parangal sa pangalan ng Diyos. Kaya't hindi na rin tayo nag-aalala sa ating pang-araw-araw na pangangailangan mula sa material na daigdig na ating ginagalawan ngayon dahil alam natin ang lahat ng ito ay sagot na ng Panginoon. God takes care of all our needs. Kung tayo ay totoong nakafocus sa Kanya.
And our main concern is the concern of the kingdom of God. Yung ating mga design, yung ating mga minimiti lamang ay kung papaano maging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon. Basahin po natin paulit-ulit ito, Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So una po, yung ating kaharian, ang kaharian ng Diyos, yung mga pangailangan ng kaharian ng Diyos. Ito po, nagbigay po ako ng quotation dito na napakalaga. For a true Christian, life in this world is not defined by possessing anything in this material world, but rather a life that is lived by a power beyond this world, the power of the resurrected, ascended, and glorified Christ. Ito po yung buhay natin sa daigdig na ito. Kaya wala tayong agam-agam, wala tayong takot. Kaya po, panatag ang buhay ng isang totoong pag-aari ng kaharian ng Diyos. Point number 3. At the moment of salvation, a person has died in his sinful flesh, possessing the sin nature. Verse 3 po, binanggit po doon yun. Ano po? At yung binanggit dito na salitang hidden in Christ. Sabi niya, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Yung hidden dito implies concealment, safety, invisible, hindi nakikita, but secured. May katiyakan. Hindi pa natin nakamit ang lubos na kaluwalhatian. Ngunit, secured ng ating buhay. Panatag na tayo. May katiyakan na at safe tayo kay Kristo. Dahil si Kristo mismo ang ating buhay. Christ Himself is our very life. John chapter 14, verse 19 and 20. After a little while, the world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you will live also. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. So, secured na secured tayo. Kung paano pong si Jesus ay nasa Ama, tayo ay naki Kristo. So, hindi lang tayo secure kay Kristo, secure din tayo sa Ama sa langit. Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Lalo pong matindi ito sinasabi. In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance, with a view to redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Antindi po. Antindi. Kaya po, wala po tayong katinag-tinag sa ating kinalalagyan. Sa point number 4. And here's the most awaited moment. Kaya po ganito lamang yung sinasabi ko dito, dahil po, this is about the coming of the glorified Christ for His own. Ito po yung pagdating ng Panginoong Hesus na puspos ng kalwalhatian upang kaunin ang lahat ng sa Kanya. Ulitin nga natin yun, yung verse 4, para po lalo tayong matuwa. Sabi niya, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, you also will be revealed with Him in glory. Ang binabanggit po dito ay ang rapture. Basahin po natin yun. 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 to 18. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Okay, yung shout na yun, sabi niya, with the voice of the archangel
and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Ito po yung ating pinakahihintay na mangyayari. Malinaw na malinaw po yung pinapakita niyan. Hindi nga binanggit yung salitang rapture, pero para maliwanagan po natin, yung word na rapture, na bagamat wala sa English Bible, ito po ay hango sa Latin word na rapturo, na kung saan hinango ang English na rapture, nang ibig sabihin ay caught up, sinambot. Kaya po, yung mga totoong mananampalataya, yung mga totoong tagasunod ni Kristo, yung mga hinirang bago pa likhain ang daigdigang ito at tumugon sa pananampalataya nung sila'y tinawag at nakikitang ebidensya sa uri ng pamumuhay nila dito sa daigdig na ito, ay inaasahan. Inaasahan po na sila yung totoong mga anak ng Diyos. At sila ay sasambutin sa alapaap. Una, yung mga namatay na nagtiwala kay Kristo. At pagkatapos sa isang iglap, yung mga nabubuhay pa, ay biglang maglalaho rito, sasambutin ng Panginoon upang magkasama-sama sa alapaap, upang kaunin ng Panginoong Hesus. At tayo ay magiging kahalintulad niya sa kanyang kalwalhatian. Tatandaan po natin, here is a very important reminder. The prophecy of the rapture is assured to be fulfilled as the prophecies of Christ's death and resurrection. Kung paano pong ang propesiya ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nabanggit na sa sinaunang kapanahunan pa at nagkaroon ng kaganapan eksakto kung anong sinabi sa propesiya. Yun din pong eksaktong magaganap sa rapture. Kaya po, again, the most glorious moment that true believers and followers of the Lord Jesus Christ is the moment that when His glory is revealed during the rapture, we will also be revealed in His likeness. Pag naihayag si Kristo sa kanyang walang kapantay na kalwalhatian, tayo rin ay mahahayag sa kahalintulad ng kanyang kalwalhatian. And that's something we can hope for sure. It will come. 1 Corinthians, dito po tayo magwawakas. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 58. Sabi po doon, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must put on the imperishable, and the mortal must put on the immortality. But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Wala pong kapantay o Diyos. Ang inyong kaningningan, ang inyong kalwalhatian,
Wala pong kapantay, Panginoon, ang kadakilaan ng pag-ibig na inukol mo sa amin. Na sa kabila ng iyong walang kapantay na kapangyarihan at kabanalan, kami po na iyong tinawag at tumugon sa iyong panawagan ay inilaan mo sa iyong walang hanggang kaharian upang kami po ay maging kahalintulad mo sa kaningningan at tamasahin ang walang kapantay na buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at kalwalatian sa iyong walang hanggang kaharian. Panginoon, wala pong sapat na kataga na maaari naming mabanggit upang kami po ay lubos na magpasalamat sa inyo pong ginawa sa amin. Kundi tulungan na lamang po ninyo kami, Panginoon, ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Tulungan po ninyo kami, aming Diyos, na patuloy po namin mataluntod ang landas na maghahatid sa amin sa kapuspusan ng buhay na inilaan mo sa lahat ng iyong tinawag. Idinudulog namin sa inyo, Panginoon, ang buhay ng inyong mga anak, na anuman po ang mga kinaharap nila, na mga pagsubok at pagdurusa alang-alang sa kanilang pananampalataya sa iyo. Bibigyan niyo sila ng kalakasan at katagumpayan ng lahat ng ito, O Diyos, ay kanilang malagpasan. Gayon din po, aming Ama, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na walang katiyakan, ang kanilang kalalagayan sa inyong harapan. Aming Diyos, nahawa po dumaloy ang kasaganaan ng iyong biyaya at kahabagan sa kanilang buhay. Mabuksan ang pangunawa ng kanilang mga puso sa katotohanan at magawa nilang tumugon sa iyong pag-ibig na inilaalay mo, inihandog mo para sa bawat isa. Ama, maraming salamat po. Salamat po. At muli po, Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, inilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila. Sa bawat hakbang, Panginoon, manatili po, Diyos, ang inyong gabay at proteksyon. Tatanglawan nyo, landas sa kanilang tinatahak. Gayon din po, Panginoon, na pagpapalain nyo ang gawain ng kanilang mga kamay upang sila ay maging daluyan din ng iyong pagpapala. Hiningi po namin, Panginoon, ang paghahari mo sa bawat tahanan na kanilang kinabibilangan. Maghari po ang bigkis ng pag-ibig mo at kapayapaan. At sa bawat sambahayan, aming Diyos, maihayag ang iyong kalwalatian. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at naghahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.